Isang simpleng puting bestidang napiling isuot ni Penelope sa araw ng kasal nila ni Miguel. Siya na lang din ang nag-apply na makeup sa sarili at nag-ayos ng buhok niya. Total, sa hardin ng bahay lang naman sila ikakasal at with only 3 persons to witness it ang magkakasal na judge, si Attorney Sevilla at ang katiwala at katulong sa bahay na si Aling Tina. Di niya na inimbita pa ang tiyahin at ang mga pinsan niya, basta't pinaalam lang niya sa mga ito ang tungkol doon. Para kasi sa kanya, hindi naman importante ang okasyong iyon. Di dapat paghandaan at lalong di dapat na pagpaguran. Gayunpaman, kinabahan pa rin ang tiyahin sa gagawin niya na ipaalam niya rito ang naging desisyon niya. Bakit kayo magpapakasal? Di mo naman ganong kilala ang Miguel na yon. Yun na ho ang pinakamadaling paraan para mabawi ko ang farm. Buti nga ho napapayag ko siya na pakasalan ako eh. Nahirapan din akong pilitin siya, pero nung nakita niya akong napaiyak na sa harapan niya minsan, naawa yata sa akin. Kaya ayun, pumayag na rin finally. Tsaka mukha naman po siyang mabait in fairness to him. Paano mo naman nasabi yan? Sandaling mapanahon mo pa lang siyang kakilala. Baka mamaya kapag kasal na kayo, mag-demand ang Miguel na yan. Alam mo na, maganda ka, baka matukso sa'yo. At ikaw naman, baka sa kagustuhan mong mabawi ang farm ninyo, pumayag ka. Nalalahanin mo, 2 taon ang dapat itagal ng pagkasama ninyo bago mo tuluyang mabawi ang farm at napakaraming pwedeng mangyari sa loob ng 2 taon. Tita naman, hindi po ako tanga para maging sunod-sunuran sa kanya at pumayag sa mga gusto niyang mangyari. Pero hindi naman ho siguro niya gagawin yon. Tingin ko naman kahit medyo may kayabangan yun hindi naman mapagsamantala at mapagkakatiwalaan naman. Umiling lang ang tiyahin niya. Bahala ka. Kung wala ng ibang paraan, sige, ituloy mo yung iniisip mong pagpapakasal. Basta mag-ingat ka pa rin. Ako walang tiwala sa pagmumukha ng Miguel na yan. Di napigilan ni Arlene ang panganay na anak ng kanyang tita Cynthia na matanda ng 4 na taon sa kanya na sumabat sa usapan nila. Mami naman, kagwapo ng tao, wala kang tiwala sa pagmumukha? Umirap ang tiyahin niya sa panganay nitong anak. Hay nako, basta wala akong tiwala sa Miguel na yan. Tapos, mag-iingat ka, Pen ha? Ang huling sabi nito sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan ng isipan ni Penelope. Pinagmasdan niya ang kanyang kabuuan sa salamin. Bulag ang magsasabing hindi siya maganda, lalo't sa kabila ng kasimplihan ng suot niyang sleeveless at mahabang bestida na humakap sa katawan ng fit, ay mas lalo pang tumingkad ang kanyang kagandahan. And she had always looked beautiful with very light makeup. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa hardin kung saan inaayos ni Aling Tina at ng mas batang maid na si Minda ang konting mga dekorasyon na bulaklak. Ewan ba niya kung bakit nagpapakapagod ang mga to? Arte lang naman ang mga dekorasyong yon. Sa di kalayuan, nakita niyang magkausap ang judge na magkakasal sa kanila ni Attorney Sevilla. O Aling Tina, nasan ho si Miguel? Hindi pa bumababa baka nagbibihis pa. Tumangutango siya at bumalik sa loob ng bahay. Umakyat muna siya sa kanyang silid at kumuha ng panyo. Pinagpapawisan kasi siya at medyo mainit ang panahon. Pagbaba niya, nakita niyang wala pa rin si Miguel. Aling Tina, wala pa rin ba si Miguel? Wala pa rin Ines na tumingala siya sa bintana ng silid nito. Dapat pala dinaanan niya na to kanina nang bumalik siya sa kanyang silid para kumuha ng panyo. Ano ba naman yan? Ako tong babae na unahan ko pa sa pag-aayos? Puntahan niyo nga, Aling Tina. Sabihin niyo, bilisan. Kahit mag-t-shirt na lang siya at mag-shorts, okay lang. Matapos lang ang kasalang to. Dalidan naman sumunod ang inuutusan. Nagtagal din to. Siguro mga 10 minutong lumipas bago to nakabalik. Ma'am Pen, tawag ako ng tawag. Katok ako ng katok. Wala naman sumasagot sa loob. Ano? Teka, lumabas na ba siya ng kwarto kanina? Baka wala siya sa kwarto niya. Hindi siguro. Hindi ko pa naman siya nakikita simula kanina Nag-isip siya sandali. Pahiram ho ng susi ng kwarto niya. Di nagtagal, nasa tapat na siya na silid nito. Kinakabahan kasi siya. Sana nga wala ito sa kwarto. Sana nga may pinuntahan lang kung saan. Paano kung may magandang hindi nangyari dito? Kung inatake, yari. Paano yung farm nila na gusto pa na mabalik sa kanya? Aling Tina, may sakit ba sa puso si Miguel? Tanong niya habang binubuksan ng pinto. Nagtatakang umiling ang matabang katulong. Wala naman, tumango siya. Buti naman. Pagkabukas ng pinto, nagulat siya sa nakita. Si Miguel, nakahiga sa kama, nakayakap sa isang bolster at tulog na tulog pa. Nagkatinginan sila ni Aling Tina. Gulat na gulat din to. Pagkatapos, inutusan niya tong bumaba na. Sige ho, ako nang bahala dito. Pagkaalis nito, saka siya naglakad papalapit kay Miguel.
Miguel! Miguel! Tawag niya rito sabay tapik na malalakas sa balikat at sa mukha nito. Miguel! Gigil niyang tawag na hindi pa rin to magising. Ungol nito na medyo magising na. Bahagyang bumaba hanggang dibdib ang kumot nito at napansin niya na nakahubad ito. Nailang siya pero kailangan niya pa rin tong gisingin. Miguel, ano ka ba? Bubuhusan kita ng malamig na tubig. Hindi pa rin to natinag sa pagkakahiga. Napika na siya. Nagpunta siya sa banyo ng silid na yon, kumuha ng isang tabong tubig at sinabi ngayon dito. Agad tong nagising at napabalikwas ng bangon. Why did you do that? Galit na tanong nito sa kanya. Why? Alam mo ba kung ano meron ngayon? Gigil na balik tanong niya rito. Wala akong pakailam sa puyat mo. Kanina ka pa namin nihintay, tapos tulog ka lang pala dyan? Kumilos ka na dyan kung ayaw mong isang drum na tubig ang isasabi ko sa'yo. Akala niya may kung anong pambalik na sasabihin to sa kanya. Pero sa pagtataka niya, nanatili tong nakaupo. Maya-maya'y sumungaw ang isang ngiti sa mga labi nito. Lalo siyang nainis. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Sang sagala ka ba? Magre-Reyna Elena? Tanong nito sabay tingin sa suot niya. Binato niya rito ang tabong hawak na nailaga naman ito. Hindi ako nakikipaglokohan, ha? Tumayo ito. Naka-boxer shorts lang ito at muli, nailang siyang tingnan ng kabuuan nito. Pero hindi niya ipinahalata na naiilang siya. Bakit bang init-init ng ulo mo? Hindi naman ako tatakas eh. Andito lang ako. Ang hirap naman sa'yo para kang atat na may kasal sa akin. Parang naiinis na sabi pa nito sa kanya habang nakangisi pa na lalo naman niyang kinainis dito. Totoo, atat na nga akong makasal tayo dahil gusto ko nang mabawi ang Domenico Farm pero hindi dahil sa'yo, no? Talaga lang ha? Baka mamaya niyan, pag nakasama mo na ako sa isang kwarto hanap-hanapin mo ko. Sabi nito habang inaayos ang kama. Istira ulo ka pala eh. Sino naman nagsabi sa'yo na matutulog tayo sa isang kwarto? I am not leaving my room. At tumigil-tigil ka dyan sa kambugan mo dahil baka hindi kita matansa. Pagkatapos, pairap siyang lumakad palabas ng silid nito. Di naman nagtagal, lumabas na si Miguel ng bahay patungo sa pinakagitna ng hardin kung saan sila ikakasal. Puting polo na mahaba ang manggas at slacks ang suot nito. Naroon din at nakapwestong judge na magkakasal sa kanila. Ganon din si Attorney Sevilla at Aling Tina. Na makalapit to kusa na siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa isa sa mga benches sa hardin. Sinimulan na ng judge ang kasalan. Kapag civil wedding na katulad nito, wala nang ganon na arte. Walang paligoy-ligoy. Kaya't dumating agad sa, "You may now kiss the bride" part. Nagkatinginan sila ni Miguel nang marinig na iniuutos na yon ng judge. Miguel, you may now kiss your bride. Pag-uulit ng judge. Umirap siya. Huwag kang makahalik-halik, ha? Tumingin to sa judge at tinuro siya. Ayaw judge hindi naman po pwede yan. Saan naman kayo nakakita ng kasalan na walang halikan? Sabi ng tatawang judge na alam ang dahilan ng pagpapakasal nila dahil nakwento rito ni Attorney Sevilla na kaibigan naman ito. Huwag kang magkakamali. Sabi niya ulit kay Miguel sabay tiklop ng kanyang mga braso sa tapat ng dibdib. Ano ba kayo? Maano nga, huwag kayong mag-asal bata? Ano ba naman yung isang halik? Ang sabi ng judge. Oo nga naman. Ano ba naman yung isang halik? Gagad nito na halatang naiinis na dahil tumatagal ang kasal nila dahil sa kanya. Ang hirap naman sa'yo. Ikaw nga tong halos dasalan ako. Pumayag ka lang na pakasalan ka. Tapos nga ikakasal na tayo, ayaw mo naman pahalik. Abay, hindi tayo matatapos niyan kung ganyan lamang kayo. Sabat ni Attorney Sevilla sabay tingin sa nakakatawang si Aling Tina. O sige na nga, kiss na kung kiss. Sabi ni Miguel sabay biglang halik sa mga labi niya na kanyang ikinagulat. Mabilis lang naman ang halik na iyon. Smack lang pero sa pagkagulat niya bigla na itong nasampal. Ano ka ba? Bakit ka nananampal? Bakit mo ko hinalikan? Galit na tanong niya. Itinuro nito ang judge. Sabi niya di ba narinig mo naman? Binigyan muna niya ito ng matalim na irap bago padabog na nagmarcha paalis at sabay sabi. Oportunista. Hindi pa man siya ganoon na nakakalayo ay narinig niyang nagtawanan ng mga to at patuloy sa pagbibiruan. Ito kasing si Judge kung ano-ano nang pinagagagawa. Natatawa pang sabi ni Miguel. Ano ba yan? Hindi pa man, outside ako lambo ka na kaagad? Dagdag naman ni Attorney Sevilla. Hay nako, maiwan ko na muna kayo.
Ipapahanda ko lang kay Minda ang pagkain, ang sabi ni Aling Tina bago lumakad papasok sa bahay. Sumalo naman sa masaganang tanghalian si Penelope. Magkatabi sila ni Miguel pero hindi niya pinapansin ito. Nagagalit siya dito dahil naging ina ito si Aleta na siya naglagay sa kanya sa sitwasyong ito. Pero naiinis naman siya sa sarili niya dahil siya pa nakiusap ditong makasal sila, mabawi lang niya ang form nila. Bago umalis si Attorney Sevilla, ipinaalala nito sa kanya na nakalagay sa testamento na kailangan umabot ng at least 2 years ang pagsasama nila ni Miguel bilang mag-asawa para tuloy niyang mabawi ang pag-aari ng pamilya nila. Nakakatawa rin yung testamento ni Aling Aleta niya. Hindi ko maintindihan ang purpose. Siyempre, kahit araw-araw kami magbangayan ni Miguel, pipilitin ko na umabot sa 2 taon ng pagsasama namin para lang tuluyan na maging isa sa akin ang mana ko. Alam mo, Penelope, tayong ang mama lamang ni Miguel na nakakaintindi sa mga kondisyon sa kanyang huling testamento. I'm sure may importante siyang dahilan na ipinagawa niya ito. Napailing siya. Sana malaman ko kahit isa man lang sa mga yon para hindi ako nangangapa ngayon. Ngumiti ang butihing abogado. As we all know, life is full of surprises. Sumapit ang gabi. Kung tutuusin, una nilang gabi bilang mag-asawa. Pero tulad ng sinabi niya, hindi siya alis ng kanyang silid. Ewan ba niya kung bakit, pero inis na inis siya ngayon kay Miguel. Sa sitwasyon pinasukan at sa kanyang sarili. Ni hindi siya bumaba para maghapunan kasabay nito at di niya alam kung paano siya makakatagal ng 2 taon sa ganitong klase ng setup. Nakadamit pantulog na siya at nakahanda ng magpahinga nang bigla na lang siyang may maalala. Nagpirmahan kasi sila nito pagkatapos ng kasal nila. Kasunduan niya yon na kahit ano pa ang mangyari, hindi sila maghihiwalay sa loob ng 2 taon at dito gagawa ng kahit anong bagay na maaaring maging dahilan ng paghihiwalay nila. Siya ang may ideya nun, paghahanda, sakali man na magbagong isip nito at magbalak na wag nang ibalik sa kanila ang kanilang farm. Ang kaso, dahil inestima pa nila kanina ang judge na nagkasal sa kanila ni Attorney Sevilla, naiwan niya ang papel na iyon sa silid nito. Alam naman niya hindi nawawala ang papel na yon, pero hindi rin siya mapakali hanggat hindi niya nakukuha yon. Kumatok siya sa silid ni Miguel. Walang sumagot. 9:00 pa lamang ng gabi, imposibleng tulog na ito. Baka nasa ibaba pa to at may ginagawa. Pinihit niya ang seradura ng pinto at dahan-dahan pumasok. Wala kang tao sa silid. Dali-dali siya nagpunta sa side table kung saan natatandaan niyang nailagay niya ang papel. Ngunit nang makalapit siya roon, ay hindi niya na yon nakita. O bakit, Penelope? Gusto mo bang dito na lamang matulog? Dumingon siya sa kanyang likuran at nakita niya ito. Obvious na galing ito sa bathroom dahil nakatapi lang ng tuwala ang ibabang bahagi ng katawan nito. Halata na bagong ligo ito. Basa pa ang katawan nito. Medyo natulala siya. Mabuti na lang mabilis din siya na nakabawi. Nagkanda utal-utal na lamang siya. Hindi. Kukunin ko lang sana yung papel na pipirmahan natin 2 kanina. Lumakad ito patungo sa isang drawer at nilabas mula roon ang hinahanap niyang papel. Pagkatapos ay lumapit ito sa kanya para ibigay ang nasabing agreement paper nilang 2. Bakit mo kasi iniwan? Nakalimutan ko eh. It only goes to show na hindi ganon kahalaga sa'yo ang gusto mong bawian. Otherwise, you won't forget it. Kung nagkataon na magbagong isip ko at maisip ko nga na supangin ang mana mo, gagawa ako ng paraan para makipaghiwalay kayo. At wala kang habol pag nagkataon dahil wala na sa'yo ang papel na yan? Ano naman ang ibig mong sabihin? May iba pa akong motibo kaya't pinilit kong pakasalan ako. Ewan natin, baka nga meron. Tulad ng, ngumiti ito na nakakaloko. Tulad ng type mo ko. Napikon siya sa ginawi nito. Hoy, ako nga wag mong binibiro-biro ha. Hindi tayo magkaibigan, hindi tayo close, kaya hindi applicable yung mga biro mo sa akin. Inis niyang sabi sabay labas ng kwarto nito. Maagang nagising si Penelope kinabukasan. Dala ng hindi niya paghahaponan kagabi, agad niyang tinungo ang komedor para mag-breakfast dahil sobrang gutom na siya. Heavy breakfast ang inihain sa kanya ni Aling Tina. Sinangag, pritong itlog, tapa na may sasawang suka at may sili, bawang, paminta at sibuyas. Kasama rin ang mainit na pandesal at butter. Samantala, hinog na mangga at papaya ang binigay ni Minda bilang dessert niya. Dahil hindi siya uminom ng kape. Nag-request na lamang siya ng cold water. Matapos pagsilbihan, iniwan na siya ni Aling Tina. Maya-maya, lumabas mula sa dirty kitchen si Aling Tina at niyaya siya samahan siya sa pagkain.
Naku, wag na, tapos na ako, sabi ni Penelope. Tumango si Aling Tina. Si Miguel ho, nasaan? Gusto ko sana siyang bawiin ng tanong pero nasabi na niya. Ewan niya kung bakit tinatanong niya kung nasaan ito. Si Sir Miguel? Maagang umalis. Mga alas 5 yata madaling araw ay wala na ito. Ho? Bakit sobrang aga naman yata? Ganon talaga si Sir Miguel. Maagang umalis kapag lumuluwas ng Maynila. Anong gagawin niya doon? Bago sila kinasal, naglalagay muna siya sa bahay ng kanyang tita Cynthia sa Maynila. Bumalik lang siya dito sa Zambales the day before their wedding. Kaya hindi pa niya alam ang routine nito. Sa pagkakaalam ko, may mga negosyo rin siyang inaasikaso doon. Pakiusap lamang ng daddy mong pamahalaan niya ang farm na to. Kaya't si Sir Miguel nandito lang ng 3 araw sa loob ng 1 linggo. Bigla'y nagka-interes siya na magpakwento kay Aling Tina tungkol sa lalaki. Mabait po ba si Miguel? Ano po bang klase siyang tao, Ma'am Penelope? Sa totoo lang, sa loob ng 2 taong pagkakakilala ko sa kanya, medyo nakilala ko na rin yung ugali niya. Napakabait po ni Sir Miguel. Marunong makisama sa mga tao at napakapagmapakumbaba, hindi astang mayaman. Ganon? Niyayabangan nga ako sa kanya eh. Nako, baka hindi lang po kayo sanay sa kanya. Mapagbiro kasi yun eh. Maayos ba ang relasyon nila ni Daddy? Oo naman. Dahil kung hindi pagkakatiwala ng ama mo ang pamamahala sa farm na to. Ang pagkakaalam ko nga, ayaw sana talagang asikasuhin to ni Sir Miguel dahil marami rin siyang iniintindi. Pero nakiusap talaga ang daddy mo dahil wala siya nakikita na ibang po pwedeng mag-manage. Okay naman bang mag-manage si Miguel? Maayos po ma'am. Kahit nga sabihin pang 3 araw lamang, sa loob ng 1 linggo siya nandito, nasa ayos naman po ang lahat. Kasi may hasyenda sila dati sa Tarlac, kaya't may alam siya sa pangangasiwa ng ganitong klaseng negosyo. Sa pagkakaalam ko nga po ay doon siya sa Tarlac lumaki. Kaya lang nagpa siya si Ma'am Aleta na bitawan ng hasyendang yun dahil dumarami na po ang negosyo nila sa Maynila. Kaya binenta na lang nila. Pero nabanggit din ni Sir Miguel sa akin na kung siya raw ang masusunod noon, hindi raw niya ipapabenta ang hasyenda nila. Mas gusto niya raw kasi doon kaysa Maynila, mas tahimik. Kaya't siguro pumayag din siya sa pakiusap ng daddy mo na i-manage tong farm ninyo. Dahil nga mas gusto niyang manirahan sa ganitong klaseng lugar. At gaya nga po na sinabi ko, napakausay niyang mag-manage. Tumangot-tango siyang muli. Yun din ang sinabi sa kanya ni Mang Ipe na magkausap sila na mahusay magpalakad ng farm si Miguel. Mahusay itong makisama sa mga tao at mabait. Siya nga pala ma'am, ano bang plano ninyo? Dito ho ba kayo maglalagay sa Zambales o doon kayo maninirahan sa bahay ninyo sa Maynila? Siguro ho dito na lang sa Zambales, mas tahimik at mas safe. Wala na rin kasi siyang gaanong kasama sa bahay na minana sa ama. Umalis na ang driver nila at ang matanda nilang katulong. Pinamamanahan nga kasi ang dalawa ng tig 200,000 piso, kaya siya na rin ang nagsabi sa mga to na umuwi sa probinsya nila para makasama na ang kanilang mga pamilya. Total matanda na rin naman ang mga to at napagserbisyo na sila nang may kahusayan sa loob ng lumipas na mga taon. Dapat lang magpahinga na ang mga to. Pero may naiwan pa rin namang 2 katulong sa bahay nila na siya nagsisilbing caretakers. Mainip lang din ako doon. Wala naman akong gagawin. At least dito sa Zambales napakaraming gagawin. Pwede akong tumulong sa pamamalakad nitong farm. Total magiging akin din naman to pagdating ng panahon. Ngumiti ito sa kanya. Ibig sabihin ba niyan, di ka na babalik ng Amerika pagdating ng panahong yon? At masasanay ka kaya sa buhay dito sa farm? Abay ibang-iba magiging buhay mo rito, Ma'am Pen? Bahala na ho. Siguro magdedesisyon na lang ho ako pagdating ng panahon na yon. Tumulong-tulong nga sa Penelope sa pamamahala sa farm. Mahirap pala. Kailangan niyang gumising na napakaaga araw-araw. Nagulat pa si Miguel nang bumalik to galing sa Maynila na magkasabay sila sa pagbe-breakfast alas 4 na ng madaling araw. Ikaw ba sigurado dyan sa ginagawa mo? Bakit mo naman tinatanong? Nakataas kilay niya dahil kina-question ito ang ginagawa niyang pagtulong sa pamamahala ng farm. Wala naman. Ikaw lang din ang naalala ko dahil mahirap. Alam kong di ka sanay sa gantong klase ng lifestyle. Bakit di ka na lang bumalik sa Maynila at magtrabaho ka doon habang hinihintay natin umabot tayo ng 2 years? Nang malibang-libang ka naman. When the time comes, ibabalik ko sa iyong Domenico Country Farm ng buong buo. Wala kang dapat alalahanin. Salamat sa pag-aalala mo pero gusto ko ditong mamalagi. Matari niyang sabi. Nagkibit balikat lamang to. Bala ka. Ang sa akin naman suggestion lang. O paano? Halika na't mag-i-inspect na ako. Sumama si Penelope kay Miguel sa pag-i-inspect sa farm. Lihim siyang humanga rito.
Walang sulok ng farm na hindi nito pinupuntahan.